Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, ang papap dapis sumati. Araw na to. Nagpupugay makatang tambay ng puhunan ni Logic ng buhay. At siyempre kung bago ka pa lang dyan pa-subscribe naman. Bagong bago. United Nations General Assembly tong napanood ko. At napareaksyon tayo sa napanood nating ito. Na hindi lang pala sa buong Pilipinas nalalantad ang kawalanghiyaan at kawalang katarungan ang ginawa nilang pagdakip o pagpapakulong kay Dahig. At ito pala ay alam at walang nalilingid saan man sulok, sa apat na sulok ng mundo. At ito nga ay bilang isang katunayan, hindi ba't itong United Nations napakaraming bansa ang miyembro nito. At ito, General Assembly itong napanood natin na ito nga yung ating pag-uusapan natin ngayon. Kung saan doon kung ano yung mga una pa nating mga naging pananaw at opinion sa ginawang pagdakip dito, siyempre hindi lang naman tayo mga eksperto, ito rin yung mga naging pagbasa nila at maging sa investigasyon na ginanap nga dyan sa Senado pagkatapos na ipadakip si dati Pangulong Duterte at dalhin sa daig. Hindi ba't nagkaroon din ng pagdinig dyan sa Senado? At doon talagang maliwanag, mas naliwanagan natin na talagang illegal yung ginawa nilang pagdakip. Kahit pa may mga binabasa rin silang mga provision ng batas kung yung kanilang mga naging kadahilan kaya daw nila ito pinadakip. Which is mas marami yung nagsasabi at lalong-lalo na ngayon na napapatunayan natin na hindi lang tayo may ganong pagtingin sa ginawang pagdakip nilang yun sa kalukuhan o kawalanghiyaan na ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kundi itong buong mundo ay nagmamasi din pala at nalalaman yung kanilang mga ginawang ito laban sa dating Pangulong Duterte. At natutuwa tayo sa bagay na ito. At gusto ko lang basahin tong mga ilan sa pinili ko lang na sinipi sa ipinahayag doon sa asembleyang ito ng United Nations. Sabi nga rito this is political persecution, is not justice. Nakita na natin ito dati pa. Ang lahat ng ito, hindi ba punong-puno lagi ng pamumulitika. Siyempre, ang hinahabang perming kadahilanan nila rito at pinalulutang ng mga umuusig na ito kay dating Pangulong Duterte, ito raw yung kinakailangan na kailangan daw talang panagutan at nananawagan yung mga biktima, kaanak ng mga biktima. Tuloy natin. This council to demand humanitarian and interim release of President Duterte. At sila nga ito, nananawagan sila na bigyan ng makataong pansamantalang paglaya ang dating Pangulo. Justice must be fair, not a weapon against people. The majority of the Filipino boys will not be silenced in the press. Ibig sabihin maging patas sila. Maging patas dito. At huwag gamitin ang batas, ang hustisya, laban sa tao. At ang karamihan, ang sambayan ng Pilipino, ay talagang hindi natatahimik at labis na nagdadalamati sa ginawang nilang ito sa dating Pangulo. At nagagalak tayo at para sa akin, this is the time. The day of redemption, the day of reckoning. Ito na yung pagliligtas, ito na yung pagtutuos, ito yung araw ng pagtutuos. At sana'y makipapanood at marinig ito ng mga taong nasa likod ng iligal na gumawa ng mga kalukuhang ito at kawalanghiyaan sa dating Pangulo. At siyempre, pamilyar naman sa atin ang mga ito. Magkapatid na Boyeng Rimulya at John Vic, di ba? Ito si dati rin tao ni Duterte na si Eduardo Anyo, Gibo Teodoro, at siyempre, nangunguna na rin yung mismong Pangulo, si Bongbong Marcos. Kung saan siya dito yung nagpasya, siya nagdesisyon para gawin ito ng kanyang mga tao mismo, mga kabayan, mga kapinas ko. At nakakaantig yung mga ilan pang mga hindi ko lang nasipi na rito, nakakaantig yung mga pinahayag doon. Dahil talang kung ano yung mismong tinutulan din natin at hindi natin sinang-ayunan, nakatulad din naman ng ibang mga eksperto, ay ganun din yung kanila ritong naging pagtingin sa ginawang ito kay dati Pangulong Duterte, na sabi nga hindi ito pinadaan sa ating judicial authority dito sa ating bansa, na dapat talaga ay ito'y pinapadaan at ito lumilitaw nga, nasabi pa nila
Walang due process ang ginawa ng mga ito na pagpapadala o pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte sa dahig. At lahat ay kumpleto. At kaya tayo natutuwa rito na hindi lang tayo may ganitong pagtingin at buong mundo yung nakikisimpatya sa mga naging pananaw natin. Lalo na yung mga pro Duterte. Lahat ng pro Duterte siyempre sumasang-ayon na talagang labag yun. At ito nga di ba't may mga akusasyon pa nga sa mga nasa likod nito na kidnapping o pagkidnap ang ginawang yun sa dating Pangulo. O at na nagagalak tayo na yung simpatya hindi lang dito sa mga, hindi lang basta sa mga sambayanan o taong bayan, kundi sa buong mundo nakikisimpatya sa nangyaring ito o ginawa nilang ito sa dating Pangulo. Dito talagang mapapatunayan din natin na hindi talaga natutulog ang Diyos. Yung mga sigaw at bigat ng ating mga kalooban ay talagang binibigyang laya. Yung mga hinaing natin at bigat ng kalooban na ating naramdaman sa kanilang ginawa, talagang hindi lang tayo nagbo-voice out, kundi ang mga karatig bansa, ang buong mundo ay naglalabas din ito. Na yung kanilang ginawang yun, ng administrasyong ito, hindi talaga makatao, hindi makatarungan sa isang dating Pangulo na maganda naman ang mga ginawang serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Taliwas naman sa kanilang mga ginagawa ngayon, batid nating lahat, banggitin na rin natin na alam din ng buong mundo na itong mga umuusig na ito, hindi talaga tatapos ang ginagawang mga kalokohan at kawalanghiyaan. Ang pagpapatapon kay dating Pangulong Duterte, na labis na pinagluksa ng sambayan ng Pilipino at iniyakan ng mga ito. At ito pa yung mga nakawan na talagang sa kanila lamang nangyari, sa administrasyon lang nilang ito. Alam naman natin na hindi lang talaga dito ibinabalita, international news ito, ang mga ginagawa ito ng administrasyon. Magsimula sa panggigipit sa kalaban sa politika, at ang pagnanakaw nila na worst in history na sa kanila lang talaga natin nakita at naganap sa administrasyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, mga kapinas ko. At kaya ngayon siguro kung talagang magiging ganap ang pagbabayad nila o ang paniningil. Hindi lang basta kulong, kundi kung hindi kulong, dalawa lang ang paglalagyan nitong administrasyong ito, lalo na ni Marcos. Pag hindi kulong, itapatapon ito. Kung ano yung sinapit ng kanyang ama, ganun din ang mangyayari sa Pangulo nating ito na ang kawalang utang na loob, kasama na rin dito sa kanyang mga pagbawalang hiya sa mga taong tumulong sa kanya at nagbigay ng pabor para siya maluklok ngayon sa piston. Salip tanawing utang na loob ay ginawan pa ng mga kasuklam-suklam at talang hindi mo masikmurang mga katrayduran, mga kabayan, mga kapinas ko. Hindi makatao, hindi makatarungan. Kaya nga't yung ating nagsisikip na kalooban sa nangyaring ito, ay tinulungan tayo mailabas ito at mailahad, maihayag sa buong mundo na ganito kawalang hiya. At nararapat lamang na kumuha tayo ng simpatya sa kanila dahil hindi nga natin kaya mga ganitong mga uri ng pamumuno at talagang nakikita natin ang mga pangharas at mga pag-abuso